Matapos ang laban ng Sakamoto versus Apart na di pa nagtapos mga kaibigan, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 49 and 50 ng Sakamoto Days. Ay sa wakas masasaksihan na natin ang mas tumitindi pang labanan na sasamahan pa ng isa pang order member na sa bandang huli ng videong to ay may kita nyo rin ang isang matinding twist. Yan at marami pang ibang ating matuto ngayon sa videong to, kaya naman this is Mr. Armiken at huwag natin patagalin pa, let's go! Nagsimula eksena dito sa mga tao na nakatingin ngayon sa tower na ngayon nagawang maputol ni Apart ang ilang bahagi nito mga kaibigan at medyo papabagsak na ngayon ang kalahating parte nito. Habang si Hiske naman na nasa loob ay natatakot na dahil unti-unti na silang papahulog. Dito naman sa gitna ng tower ay may kita si Sakamoto na nag-alala habang si Apart naman ay nagsasalita na sabing mas magiging maganda na raw ito. Ito na raw ang kanyang chance na makipag-connect sa mas marami pang tao na matutuwa raw talaga ang kanyang ama sa kanya. Subalit habang nagsasalita pa siya ay mabilis naman pumunta si Sakamoto sa itaas na kung saan ay nakita niya ang mga electrical cables na dali-dali niyang hinawakan at hinila ito upang mapatuwid ang tower na nakatabingi na mga kaibigan. At habang mahigpit niyang mini-maintain ng paghila nito, nasabi sa kanyang isipan ay mabuti na lang na tumaba siya kasi mas mabigat ang kanyang timbang ngayon, ay may kita na naging stable ulit ang tower at di na gumagalaw mga kaibigan ang kalahating parte. Nasabi naman ni Hiske na huminto na raw, kaya sabi naman ng iba na nandito na siguro ay bababa na lang daw sila, habang ang ilan naman dito ay nahihilo pa. Balik naman kay Sakamoto na ngayon mini-maintain pa rin ang paghila sa electrical cable, ay nilapitan naman siya rito ni Apart na sabing kinakausap kita, wag mo akong deadmahin. Sabay nagawa niyang mabalot mga kaibigan ng kanyang thread ang ulo ni Sakamoto na sabi pa ni Apart na okay, handa na akong silipin ang nasa loob mo. Nasa isipan naman ni Sakamoto ay nag-iisip siya ngayon sa kung ano raw ang kanyang susunod na gagawin. Maya-maya pa ay may naramdaman naman si Sakamoto na may kita sa ibaba ang isang tao na naghahanda na ang taong yan ay walang iba kundi si Takamura mga kaibigan na ngayon nag-draw na ng kanyang katana at inislash ang isang buong parte ng poste ng tower. Sabay ibinalik na niya ang kanyang katana mga kaibigan sa kanyang scabbard at dahan-dahan nang umalis. Nagtaka naman sa Sakamoto sa nangyari kasi biglang nawala ang tension sa electrical cable sapagkat sinadya pala ni Takamura na putulin ang kabilang poste ng tower upang mabalanse ang papahulog na sana ng kalahating parte ng tower na nasa itaas. Nasabi naman ng mga tao ngayon na napaka-weird na raw tingnan ngayon ng tower. Sumigaw naman si Hiske na sabing ikaw ba ang may gawa nun Sakamoto? Nasa isipan naman ni Sakamoto ay sabi niya na ang bloodlust daw na naramdaman niya kanina. Di kaya kay ano raw iyon na nag-iisip pa sana siya, ay nainis naman rito si Apart nang huminto na ang unti-unti na sanang papabagsak na kalahating parte ng tower. Na may kita dito na si Takamura ay papasakay na sa isang taxi na nagkataon lang pala na nakapunta siya rito kasi naghahanap pala siya ng bathroom mga kaibigan. Na matapos na ituluyan na nga siyang umalis. Kaya binitawan na ni Sakamoto ang electrical cables na sabing well, ito na raw ang kanyang tsansa. Kaya ngayon ay dapat na maramdaman na raw ni Apart ang kanyang bigat. Kung kaya't pinaliit naman ni Sakamoto ang kanyang mga pisngi upang makawala siya sa pagkatali. Sabay mabilis siyang kumilos na nang di pa nakareact si Apart ay mabilis na niyang sinuntok ito ng napakalakas. Ngunit di tuluyang nahulog si Apart mga kaibigan sapagkat hinawakan ni Sakamoto ang thread o cords nito. Habang sa isipan naman ni Apart ay sabi niya na ang bigat daw ng suntok na yon. Maya-maya pa ay gamit ang thread ay pinapunta naman ni Sakamoto si Apart sa itaas na ipinagtataka naman mga ilan na nasa loob sa kung ano raw biglang dumaan. Matapos yan ay nang di pa nakaabot sa tuktok si Apart ay sinalubong naman siya ni Sakamoto dala-dala ang ladder at inatake ito gamit ang ladder na nagpatalsik naman kay Apart. Subalit may cable wires pa naman si Apart kaya nag-attempt siya rito ng atake in which ay umatras na lang muna si Sakamoto. Pagalit namang sabi ni Apart na bakit nire-reject mo ako. Kumuha naman si Sakamoto ng isang satellite disk at ibinato ito kay Apart dahil na naputol ang mga cable wires nito na habang papahulog na rin siya ay sabi naman niya na bakit siya raw. Na tao rin naman daw siya gaya ng iba, bakit napakasakit daw ng naging kanyang buhay. Kung kaya't hinawakan naman ni Sakamoto ang isa pang wire nito para hindi ito tuluyang mahulog na sabing pwede mo pang baguhin ang paraan ng iyong pamumuhay. Kaya ngayon ay pinapangako raw niya na hindi raw niya bibitawan ang cord na ito. Maya-maya pa ay dito na nga inangat ni Sakamoto si Apart at nag-exhale. Sabay inikot-ikot na niya mga kaibigan na napakabilis itong si Apart na walang nagawa na matapos niyan ay pinaikot naman ni Sakamoto ang wire sa buong tower at nagpaikot-ikot rito si Apart hanggang sa napatalsik siya sa loob ng tower. Isang napakalakas na impact na nagpawala sa kanyang malay. May kita naman na namangha ang isang bata in which ay pinulot naman ni Sakamoto ang isang stamp at nilagyan ng stamp ang daladala nitong bata. Sabay sabi naman ni Sakamoto na mission complete. Habang daladala ang wala ng malay na katawan ni Apart na sabi pa ni Sakamoto na sa wakas ay makapag-usap na raw sila. Matapos yan ay 1 hour after nung labanan sa tower ay dito naman sa clinic ni Granny Mia, makikita
makikita naman ang nagising na si Apart na ngayon nasa mesa pala kasama sina Sakamoto at rinig rito ni Apart ang ingay at di pa niya pinapahalata rito na gising na siya. Na sa kanyang isipan ay sabi niya na nasaan ako ngayon. Naalala niya raw na nilabanan niya si Sakamoto sa tower na ano raw itong mainit-init na mesa na marami rang tao rito na di raw niya kilala at lahat daw sila ay kumakain ngayon ng snack at mga tangerines. Maya-maya pa napansin naman siya ni Shin na sabing, "Hoy, alam kong gising ka na. Huwag ka nang magpanggap na tulog. Hindi mo ako manuloko." Kung kaya mabilis namang umatras si Apart na sabing, "Ano bang nangyayari?" Sagot naman ni Shin na wala na rong punto pa na magipag-away rito. Kaya tanong naman ni Apart ng wikang, "Magkaibigan rin ba kayo ng deer na yon? Na kung iniisip nyo na magagamit nyo ako ay nagsasayang lang kayo ng oras dito. Hindi ako sumusunod sa mga utos ng kahit sino man." Sabi naman ni Hiske na gagamitin ka. Hindi ganyan. Gusto lang namin na tulungan mo kami. Gusto lang daw nila na tulungan daw sila ngayon nitong si Apart. Tanong naman ni Apart na ano bang ibig mong sabihin? Sabay napasabi naman si Apart ngayon na sabing kung iisipin raw napapatanong daw talaga siya ngayon sa kung bakit di pa raw siya pinatay nito o ni Sakamoto. Sagot naman ni Shin na magpasalamat ka nga kay Mr. Sakamoto na hindi ka pinatay. Nasabi naman ni Sakamoto ng wikang, "Anyway, umupo ka muna. Wala kaming interes na makipag-away sa'yo." Kung kaya't umupo na lang si Apart na sabi naman ni Lu na kailangan daw nila ang impormasyon sa taong nag-hire daw kina Apart. Nasabi naman ni Hiske na oo, yan daw ang kailangan nila. Na inaasahan daw talaga nila ang tulong ni Apart ngayon. Sabay binigyan siya dito ni Hiske ng tangerine. Na sa isipan naman ni Apart na sabing, ano bang pinagsasasabi nila? Umaasa sila sa akin? Kaya nagsalita naman si Apart ng wikang, hindi ba pumasok sa isipan mo na pwede ko kayong atakihin kapag ka nagising na ako? Sagot naman sa Sakamoto na well, who knows raw. Pero nakapag-decide na raw kasi siya na sumugal na lang sa posibilidad na magbabago raw itong si Apart. Na sa susunod na bibigyan raw siya ng problema nito ay tutuhog daw talaga niya ito sa dulo ng tower. Mga salitang nagpatakot naman kay Apart. Nasabi naman ni Hiske na nakakamangha raw na buhay pa rin daw si Apart matapos daw nitong makaharap si Sakamoto. Nasabi naman ni Luna na aawa raw tuloy siya kay Apart whether kalaban man nila ito o hindi. Nasa isipan naman ni Apart ay sabi niya na nakikipag-usap sila sa akin na parang isang regular lang daw siya na tao na mga weirdos daw sila. Kaya dito naman sila tinanong ni Apart sa kung ano raw ang kanilang gustong malaman dito sa kanya na ipinasalamat naman ni Hiske. Na minutes later ay dito na nagbahagi si Apart patungkol sa kanyang mga nalalaman simula nung dumating siya rito sa Japan na ang tao raw nakilala nila ay parang isang mecha na human na mukha rin daw deer at wala rin daw siyang alam sa lalaking tinatawag na Slur. Na sa isipan naman sa Sakamoto ay napag-alaman niya na ang tinutukoy raw ni Apart na isang mecha human ay si Kashima mga kaibigan. Dadagpan ni Apart na one time daw nung nagpunta siya sa isang hotel para makausap si Kashima ay nagalit daw siya dahilan na nagkapira-piraso o chinatchap niya talaga mga kaibigan ang katawan ni Kashima. At pagkatapos daw nun ay may iniwan daw siyang isang string na ginamit niya upang mapakinggan ang conversation sa loob na kung saan ay kausap nga ni Kashima noon mga kaibigan ang isang tao sa cellphone sa time na yon. At narinig pala ni Apart sa time na yon ang sinabi ng nasa cellphone na sabi nito na ito raw ang perfect way para mapain daw nila ang JAA. Na the more na mas magkukos daw ng problema sina Apart ay mas mabuti raw ito para sa kanila. Nasabi naman ni Kashima rito na so habang nagwawala pa raw ang mga death row inmates na yon o ang mga serial killers ay magta-transition na raw sila sa phase 2 gaya ng ipinaplano na nila. Nasagot naman ang nasa cellphone na si X pala o Slur na wikang tama ka na habang ang mga serial killers daw ay kinukuha raw ang atensyon ng order ay i-wipe out daw talaga nila ang base ng JAA o ang Japanese Association of Assassins. Nagulat naman si Shin nang narinig niya ang kwento ni Apart na sabi naman ni Apart na ang tunay daw na objective ni Kashima ay ang i-divide daw at i-distract daw ang JAA para maubos daw nila ang JAA. So habang distracted ang order ay i-infiltrate siguro nila ayon kay Apart ang JAA na sina Sakamoto na lang daw ang mag-figured out daw talaga sa tunay na pakay nila X o sa tunay na pakay nila Kashima kasi wala naman talaga siyang kaalam-alam patungkol sa mga plano nila o patungkol sa mga mangyayari pa lang. Di naman sumagot si Sakamoto na matapos sa eksenang yan ay nilipat naman ang eksena dito sa Tokyo at ipinapaliwanag rito na ang JAA o ang Japanese Association of Assassins ay binubuo raw sa mga nasa 1,000 kamiyembro ng mga professional assassins at ito raw ang pinakamalaking assassin organization sa Japan. At dito sa Tokyo Bureau ay may kita ang mga assassins na nag-iensayo mga kaibigan ng martial arts at gun shooting. At dito naman sa Tokyo Bureau of JAA ay matatagpuan naman ang isang agency ng JAA na nakikipag-coordinate in relation sa either assassins at sa iba pang trabaho na napro-provide daw sila ng isang diverse range ng mga serbisyo gaya na lang daw ng weapon manufacturing, pagre-repair sa public spaces na nadamage
engage during sa assassination missions. At ang mga nagtatrabaho sa field na yan mga kaibigan ay mga nakilala nating floaters sa mga nakaraang chapter. Kaya maririnig din dito na ang mga lalaki o ang mga nagtatrabaho rito ay nagdi-dispatch sa mga floaters at sinasagot din nila ang mga tawag sa mga taong nag-i-inquire naman sa kanila ng either isang assassination mission o accident cleanup. Na ayon naman rito na itong Tokyo Bureau ng JAA ay nagsiserve daw talaga bilang isang sentro talaga ng JAA na kung saan ay nagfa-function ang pagpuprovide ng assassination and cleanup services. At sa araw daw na ito ay mangyayari raw ang isang insidente sa JAA na di pa raw talaga nangyari sa history nito. Sabay may kita rito mga kaibigan ng dalawang tao sakay-sakay sa isang bisikleta. Nasabi naman itong isa na nagmamaneho na wow, ang laki raw nitong lugar na ito. Nasagot naman itong isa na oo, pero hindi raw talaga itong headquarters. Nasabi naman itong isa na grabe, may pera nga talaga sila. Sabay tanong pa niya na saan ba raw nila ipapark ang bisikleta. Nasabi naman itong isa na may bike rack daw sa unahan nila. Maya-maya pa in-approach naman sila ng isang lalaki na sabing, excuse me, may authorization letter ba kayo rito para makapasok? Na kailangan daw nila ng either kasamang staff o visitors badge para tuluyan din daw sila makapasok sa building. Nasagot naman itong isa na pasensya na hindi ako membro ng JAA. Kung kaya tinutukan na siya ng baril nitong lalaki na sabing, in that case, mga intruder daw pala sila na according daw sa JAA regulation ay kailangan daw niyang i-eliminate sila. Ngayon din, natanong naman itong isa na may JAA license ka ba boss? Sagot naman ito na ang kanyang litrato raw noon sa lisensya ay pangit daw ang pagkakakuha kaya itinapon na lang daw niya ito noon. Nasabi naman itong isa na oo nga pala na nang kukuhanan kanila ng litrato ay hindi sila nagbibigay ng warning sa'yo, di ba? Na nang nagsasalita dyan, itong lalaki ay winanchat nilang naman ang lalaki mula sa JAA na ang kanyang ginawa ay isang napakalakas at napakabilis na atake na bumutas talaga sa kalahating katawan nitong lalaking mag-i-eliminate na sana sa kanila. Isang atake na di rin ito namalayan o napansin. Sabay dito na ipinakilala ang isang tao na ito, which is si X pala o Slur, na ang lalaking kasama nitong nagpatay sa isang miyembro ng JAA. Nasabi nitong si X na matagal-tagal na raw since na nakapunta raw siya rito na ninenervyos daw tuloy siya. Nakaparehas raw ito sa feeling na magsisimula raw sa isang bagong semester after daw ng isang winter vacation. Na alam mo na manginginig ka pa raw talaga sa kaba. Nasagot naman itong isa na nagigets kita. Na gaya lang daw ito sa tuwing may bago raw siyang haircut na sa susunod raw na araw ay nagiging self-conscious daw talaga siya sa tuwing magpapakita siya sa school. Nasabi naman ni X na oo, tama ka. In which ay sabi naman itong lalaki na nagets mo rin pala boss. Nasagot naman ni X na narinig daw niya na ang mga rason daw sa kung bakit di raw nakakapag-perform ang isang tao ng maayos kapag ka-stress ito ay dahil sa nagbibigay daw kasi ang isang stress na tao ng sobrang atensyon sa mga ordinaryong aksyon lamang. Nasabi naman ng kasama ni X na nagbabasa ka na naman ng libro. Nasabi naman ni X na simplihan lang daw nila ito at tinawag niya itong lalaki mga kaibigan sa pangalang Gaku. Nasagot naman ni Gaku na tigilan mo na nga ang paraan ng pakipag-usap mo sa akin na parang akong ninenervyos dito. Natugon naman ni X na papasok raw kasi sila sa isang sagrado rong lugar ng hustisya. So nakarating na sila rito mga kaibigan na may misyon na ubusin talaga ang lahat ng nandirito sa JAA habang abala ang mga order members sa mga death row inmates, in which ay mga patay na rin ang ilan sa mga yun mga kaibigan. Na at balik dito kay Sakamoto na napagpasyahan din pala ni Sakamoto na magpunta sa JAA matapos niya marinig ang statement ni Apart. So aside sa gagawing pag-infiltrate ni Slur o X at Gaku ay pupunta rin pala si Sakamoto rito. So isang napakatinding bakbakan ang mangyayari sapagkat sa susunod na chapter ay dito niya talaga ma-witness sa kung bakit ang Sakamoto Days ang isa if not ang manga na may napakagandang fighting choreography at badass fight. And personally, ang susunod na mangyari mula rito ay ang nagpa-convince talaga sa akin na i-review ko ang series na ito. Coming from a Jujutsu Kaisen anime reviewer na nasanay talaga sa mga action na chapters. So tutok lang mga kaibigan kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinagat a like, comment, follow, and subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.